Jutay lang ibalang ang mga taga-Sagay, taga-Negros, or biskan mga Pilipino sa bilog ng kalibutan ang nakabalo. Pero diri sa Sagay, ni ara isa ka tawo nga ginakilala nga Diyos. Yes, Diyos. As in do ka Jesus Christ nga level. Nga kaya ka salbaron sa imong mga sala, kag dalo niya ka sa ginapromisa nga langit. Whatever version of langit nga ginahambal sa imo. Storyanta mo. Everyone meet Reverend Dr. Roberto Gamao Mahilom. Yes, doctor. As in medical doctor. Ang gapangbulong na bala sa mga masakit. Very little is known about his life, pero ang nabalaan naton na bata, kag nagdako sa Cebu, around 1950, nag-preach sa Kapis, and he was such a charismatic preacher and leader nga damo-damo siya may na-convert sa iyang sekta, which eventually turned into a religion called Alaf. One day, sa lugar sa Kapis, sa kung diin sila gatiner, hambal ni Papa Mahilom sa iyang mga followers because Reverend Dr. Roberto Mahilom was called Papa Mahilom sa iyang mga sumulunod. Hambal ni Papa Mahilom sa iyang mga followers, guys, nakita ko na ang promised land. Sunod kamo sa akon. So, ang iyang mga sumulunod, ginbayaan ang ila palang buyaan, ang ilang kwarta, ang ilang pamilya, para magsunod kay Papa Mahilom sa iya ginahambal nga promised land. Take note, ang amazing fact is, hindi lang taga-Kapis ang followers sang Alaf ng ini. May mga followers sa halin sa Guimaras, Panay, Carles, Cebu, Negros, and all these people chose to let go of their livelihood, bayaan ang ilang pangabuhian, ilang mga kasapatan, ilang pamilya, para magsunod kay Papa Mahilom sa Promised Land. Diin man nga Promised Land? Ara sa kabukiran sang Sagay City nga parte sang Campo Santiago sang una, now known as Barangay Colonia Divina. Yes, Colonia Divina, as in Divine Colony, got its name because of Papa Mahilom and his people. Because sila, nagpag-abuto nila sa lugar ng ina, kalasangan na siya. So, ginlimpyuhan nila, ginpanguto nila ang mga punong kahoy, kag dira sila nagsettle. That's why it's called Divine Colony. And people who were members of the Alaf religion, believe that Divine Colony or the Colonia Divina was the promised land, as identified by Papa Mahilom himself. Kadamo mga mitolohiya nga nagasurround sa kay Papa Mahilom nga iniyan. He died around the 1960s. Pero even until today, his religion is going strong. And there are still people in Colonia Divina who believes in him and believes that he will come back. The Alaf Divine Temple religion claims that they are a Trinitarian religion. But sa lingon, they believe in God the Father, God the Son, and God the Spirit. Pero if you observe and really inspect ang structures ng ilang simbahan, these three deities, though background na lang sila, kaya ang pinaka-leader, master, and divine founder gids ang ilang simbahan, nga gina-worship gids ang tanang-tanang nga membro, is Papa Mahilom alone. Very interesting because if you learn the myth of Papa Mahilom, malaikin mo nga daw si Jesus Christ ang pag-characterize nila sa iya. Paano na siya? Una, because they believe that like Jesus Christ, Papa Mahilom has power over death. Sa lingon, kaya ni Papa Mahilom i-control ang kamatayan. Kaya niya patsyon niya galingon, and then kaya yaman buhion. In fact, sang napatay si Papa Mahilom, ang tugon ko sa ila ni Papa Mahilom before siya napatay is that, don't worry, I will die, pero hindi ko actually literally mapatay. Kinanglan ko lang magkanto sa piyak nga dimension, the spiritual dimension. In connection, Papa Mahilom promises his followers nga babalik siya. That's why, dapat daw, continuous sila magpati sa iya. Kaya pagbalik niya, ang isalbarya lang, at lang ang mga tao nga nagapati sa iya. Ang problema lang galing, kaya hambali Papa Mahilom, kung magbalik daw siya, hindi na siya sa form, sa lawas ni Papa Mahilom. So, bago na nga lawas ang bago na nga lawas ang iya gamiton. So, parang that's the catch, that's the tricky part. So, ang iya mga followers, dapat they should be vigilant to recognize Papa Mahilom once ma-resurrect na siya. May member pa bala ining Alaf Divine Temple? Yes. In fact, ang lulubngan ni Papa Mahilom, nga arat man mismo sa Colonia Divina Subong, is now like a tourist attraction of sorts. Ang tawag nila sa ina nga lugar, Lubong, ara sa Colonia Divina. Ang Lubong nga place is called Lubong because dito napatay ginhaya si Papa Mahilom. And then sa tupad sang Lubong, mayroon na siya flowing water. It's like a small river there. And people go there kung may mga gamasakit sa ila because they believe na ining tubig malapit sa ginahayaan ni Papa Mahilom, paayo siya sang ilang mga masakit. Because Papa Mahilom kuno is a great healer, sang nabuhi pa sa. Amo nang hambal sa mga witnesses kag mga membro ya. Plus lethal kuno ya baba. Maghambal siya mapatay ka, karon sa gabi mapatay ka na. Or something like that. Alaf Divine Temple is an example of folk Catholicism. Folk Catholicism meaning may pundasyon sa Katoliko nga mga pagtudlo because Alaf Divine Temple still is
Catholic in practice. Halimbawa, may pari man sila, no? Gapati man sila sa sign of the cross. Gina-celebrate man nila ang mga birthdays ang santo kag santa sang Katoliko, no? It's Catholicism in practice, in foundation, pero ginsimbugan na nila indigenous and local practices sa Pilipinas. Paano nag-indigenous and local practices? Ano na? Ang pagbati, belief into a savior in the form of Papa Mahilom, no? And they also believe that Papa Mahilom is an engkanto. Una sa tanan, because hambal sang bata ni Papa Mahilom nga na-interview ko, si Nanay Isabel. Hambal ya, si Papa Yakono, wala di siya sang kanal-kanal. Ining filtrom ni Blo, wala siya sang kanal-kanal. Di ba sa pagpati naton nga mga Filipino, kung wala ka di kanal-kanal o engkanto ka, ang si Papa Mahilom ko noong na, wala. Also is that ang first wife daw ni Papa Mahilom can see engkantos. And Papa Mahilom himself is an engkanto. In fact, he claims na ang Kolonya Divina daw, sa mata sa mga normal na tao, is just an ordinary barangay sa forest, di ba? Pero para kay Papa Mahilom, wala lang ako nakabalo, nga Kolonya Divina is actually a very developed and civilized city sa mga engkanto. Lapad-lapad na daw ako ng highway, kag dumudamo sa lakyan kag tagas-tagas ng building. Nakita na ko sa iya bata nga si Elizabeth. One time, sang bata pa sa, nakita ko nga ginaboy ni Papaya ang bato sa layo, tapos for some reason doon nabuka ang usual nga vision nga nakita, tapos na-reveal daw ang lapad-lapad nga highway, hinang may mga tagas-tagas ng building, kag may mga salakyan ko nga damo-damo. So, it's an civilized, developed city, but iya sa mga engkanto. And kita, ordinary mortals, cannot see it. The story of Papa Mahilom and the Alaf Divine Temple has been featured in 2 films sa Margaha Film Festival. Ang award-winning na Pagsalop sa Adlaw ni Ken John Desamparado, and then the film Lubong ni Direct John Argel Victor. So kung gusto nyo lang tawon ng ining films, just PM this director sa ila Facebook, kay ma-share lang na sila. It's very interesting for me because ang bisang mga tao, when it comes to Sagay, ang pinakasikat nga religion sa aton, di ba, is Catholic. Kag miarata Miraculous San Vicente Ferrer. 'Di ba? Sa Katoliko, nabilang lapakan niya ka maayo ka sa Vito, sa dagat, 'di ba? Parang so Catholic, dominant religion, San Vicente Ferrer ang center, 'di ba? And then do backdrop na lang ganing mga Trinitarian beings na, but San Vicente Ferrer is the one that people worship sa Vito, 'di ba? And then dagat siya. Pero masaka ka lang jutay sa bukid sang Sagay, mayara man to gali equal being nga gina-worship ang another religion. And that's Papa Mahilom. Mapati ka mo sa Alaf or hindi, mapati ka mo kay Papa Mahilom or hindi, inyo na desisyon. Importante, kabalutas ang ining mga istorya, di ba? Kasi for me, it's so weird to be more familiar with the stories and cultures of other countries and cities, pero kitaway ta idea sa mga istorya diri sa atong lugar nga kadamo gali, kaga very interesting pa. Di ba? That's the story of Papa Mahilom.